Magandang araw muli sa inyong lahat. Narito ang tatlong kalakasan at kahinaan para sa bawat kagamitang panturo na aking ginamit sa aking bidyong pampagtuturo para sa Phil 020. Una, para sa PowerPoint presentation or PPT. Para sa kalakasan, ang PPT ay isang visual na kagamitan na nagpapakita ng mahusay para sa pagpapakita ng visual na impormasyon tulad ng mga larawan, graph, at mga chart. Ikalawa, may mga interaktibo tong elemento. Maaari tayong magdagdag ng mga interaktibong elemento tulad ng mga hyperlink at animation upang gawing engaging o kolaboratibo ang presentasyon. Ikatlo, madaling ma-update. Maaari kang magdagdag o mag-alis na impormasyon para ng madali sa PPT upang may update ang iyong presentasyon. Hindi gaya sa mga visual aid na hindi may update. Para naman sa kahinaan nito, una ay nakadepende sa kuryente at sa kagamitang panturong iyong gagamitin. Ang PPT ay hindi magagamit kung walang kuryente o laptop, kaya nagkakaroon ito ng problema. Kadalawa, maaaring maging nakakatamad. Kapag sobra-sobra ang mga slide o sobrang komplikado ang presentasyon, maaaring nakakatamad ito para sa mga mag-aaral. Ikatlo, nakasentro lamang ito sa visual. Minsan ang PPT ay maaaring maging sobrang nakasentro sa mga visual na mag-aaral at nakakalimutan na yung iba't ibang pangangailangan ng mag-aaral kagaya ng mga oral learners, kinesthetic learner. Ikalawa, yung ruleta nga. Ang kalakasan naman ng loreta ay yung elemento ng swerte. Ang ruleta ay nagbibigay ng aspeto ng swerte at excitement sa klase o aktibidad na ginawa ko nga kanina. Ikalawa, pinaprioritize dito ang pakikipagtulungan. Maaari itong gamitin upang magkaroon ng mga aktibidad kung saan kinakailangan ang kooperasyon ng lahat. Ikatlo, maaari itong gamitin para sa random na pagpili ng paksa o mga gawain kagaya na lamang sa ginawa ko kanina sa bidyong pampagtuturo. Para naman sa kahinaan nito, hindi laging makatarungan. Ang ruleta ay hindi palaging makatarungan dahil nakadepende lang yung resulta sa swerte at hindi sa kakayahan ng isang mag-aaral na sumagot. Ikalawa, maaaring maging malikot kapag hindi maayos na hawak o kontrolado ang maaaring maging malikot o masira yung ruleta at maging sanhi pa ito ng kalituhan. Ikatlo, hindi pwedeng gamitin sa lahat ng sitwasyon. Hindi ito angkop para sa lahat ng klase o aktibidad at maaaring maging distractor lang sa pagtuturo. Para naman sa libro na ginamit, ang kalakasan ng libro, una, malalim na impormasyon. Ang libro ay nagbibigay ng mas malalim na impormasyon sa isang tiyak na paksa, kagaya ng sa Pulante at Lauram, nandun yung mismong paksa niya mismo. Ikalawa, maaaring makakonsulta kahit kailan. Maaari kang magbasa ng libro anumang oras para magkaroon ng karagdagan kaalaman yung mga mag-aaral. Ikatlo, maaaring itong maging reference. Ang libro ay magandang reference para sa research at pag-aaral ng mga mag-aaral. Para naman sa kahinaan nito, mahirap maging updated kasi yung ginamit namin ng impormasyon ng libro na yon ay mismong gawa na kaya hindi na-update. Ikalawa, mahirap bitbitin. Minsan, ang mahirap bitbitin yung libro. Kasi nga, mabigat. So, supposedly, mahihirapan yung mga mag-aaral. Ikatlo, hindi interactive. Kasi, hindi maaaring itanong agad yung mga katanungan na nakapaloob doon kasi walang interaction mula sa may akda. Pero, sa ginamit naman namin kanina sa video pagpagtuturo, yung libro is hindi talaga magiging updated sapagkat ito ay kwento ni ito ay kwento na nagawa na ng may akda. Kung gayon hindi ito ma-update talaga kaya ayos lang din. That's all. Maraming salamat.